Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po, si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwan ng Banal na Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay manalig sa Diyos at Kristo Jesus para sa pagpapala sa kalikasan. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mensaheng ito mula doon sa babatipan ng mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Hesus Kristo. At ayon po ito kay Apostol San Lucas Kabanata 5, talatang 4 hanggang 7, ito po ang mensahe. Pagkatapos niya magsalita ay sinabi niya kay Simon, "Pumalahad kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, bagdabag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa inyong sinabi, ihulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkanasira ang kanilang mga lambat. Kaya kinawayan nila ang kanilang mga kasama na sa ibayong ilog, ibang bangka upang patulong at lumapit ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos malubog. At ipagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas Kabanata 12, talatang 31. Ito po ang mensahe. Higit sa lahat ay pagsumagitan ninyong pagarian kayo ng Diyos at ipagkakaloob niya ang kinakailangan nyo. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas Kabanata 16, talata 11 hanggang 12. Ito po ang mensahe. Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutan ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang makamibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Pagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas Kabanata 17, talatang 5 hanggang 6. Ito po ang mensahe. Ito po ang mensahe. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos at tumugon ng Panginoon. Kung maging sinlaki lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikumorong ito, mabulot ka at matanim sa dagat, at tatalima ito sa inyo. Patuloy po natin kay Apostol San Juan, Kabanata 21, talatang 4 hanggang 7. Ito po ang mensahe. Nang magbubok ang liwayway na tumayo si Jesus sa pampang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" Wala po, tugon nila. "Ihulog ninyo ang labas sa gawing kanan at ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang labas at hinila nila ito. At hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Patuloy po natin sa mga taga-Korinto, 2 Korinto, Kabanata 9 hanggang 10. Ito po ang mensahe. Ang Diyos ay nagbibigay ng binhing inihahasik at tinapay na makakain. Ang siyang magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalugo nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa linggong ito, sa pagbabahagi natin ng mabuting balita ng Bible Lights Promotions. Maraming salamat at pasalamatan natin ang ating banal na Panginoon Diyos. Ngayon ay paliliwanag ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula po dito sa tema ng manalig sa Diyos at Kristo Jesus para sa pagpapala ng kalikasan. At nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay magkaroon ng iba yung pananampalataya sa Kanya upang patuloy niyang upang tayo ay pagkalooban niya ng abundance o prosperity at biyaya sa ating kalikasan. So yung kalikasan ay Kanya patuloy na palalagoy dito kung tayo magkakaroon ng iba yung pananampalataya. Tayo mananampalataya at yung ating kalikasan patuloy na itong lalago. So ganyan tayo dapat mananampalataya. Sinasabi nga ng ating banal na Panginoon Diyos, doon kato sa laki ng ating pananampalataya, kung tayo mananampalataya ng malaki, so kahit nga daw yung sycamore, mapapatalim na natin sa dagat, lalong-lalo na siguro kung tayo mananampalataya na lumago yung ating kabundukan, yung mga ganang mga bagay, at yung ating mga karagatan ay mapuno ng mga isda. Yan, ang Panginoon sa Kristo ay nung kanyang tulungan yung mga mangingisda, nung kanyang ito ay
tinitipon yung mga apostol. At saka nung siya ay paakyat na sa langit, kanya tinulungan yun kung paano para binigyan niya ng mga isda yung mga apostol na hindi makahuli ng isda. So pinabiyayaan ni Banal na Panginoon sa Kristo ng isda yung mga tao. So ganyan tayo bibiyayaan ng Diyos kung tayo may malaking pananampalataya sa Kanya. At tayo ay patuloy na pagkakalooban ng Diyos ng Kanyang mga pagpapala. Gayun hindi lamang yan. Sapagkat yung mundo ngayon ay dahil nga doon sa pagkakamali ng tao ay na-deteriorate yung tinatawag ng climate change o global warming. So ngayon tayo ay humiling na yung kahilingan natin na yan ay sasamahan natin dapat din ng gawa. Lalong-lalo na dito sa ginawa ng tao na pagkakasala natin sa kalikasan o pag-deteriorate ng kalikasan for our own self-interest. Maaaring maling pamumuhay at maaaring interest doon sa kung tayo ay mayroong negosyo o iba't ibang mga interest sa buhay. So nasisira yung kalikasan. Diba? Mga ganun. So maraming factor kaya nasisira yung kalikasan. Mga carbon dioxide, illegal logging, yung pagsira ng kalikasan, mga iba't ibang mga bagay. So ngayon, ang kailangan natin dito ay tayo ay humingi ng kapatawaran and resort natin to with our effort. At tayo dumalangin na palaguin at tulungan tayo ng ating banal na Panginoon Diyos tungkol dito. Hindi lamang tayo basta mananalangin na tayo ay palaguin yung kabundukan. Paraminyos na kung tayo naman ay naging balasubas na ginagawa natin, pinupulyot natin yung earth. Pinupulyot natin yung kapaligiran, kalikasan, sinisira natin. So yung ang banal na Panginoon Diyos, syempre hindi ka basta pagkakalooban niya nung mga bagay na yan kapag humihiling ka dahil sa iyong dahil sa ating kung tayo ay nagkakaroon ng pagkakasala. So kailangan tayo ay magsisi doon sa pagkakasala natin sa kalikasan. Tayong lahat na nagkakamali, asama-sama nating i-restore ito. Idalangin natin na itimuling tayo pagpalain lalo ng Diyos sa ating kalikasan, sa ating mga kinakain at nagbibigay ng buhay sa kalikasan, sa ating pang-araw-araw na pumuhay. Idalangin natin sa Diyos yan. Kailangan magsisimula tayo sa pamamagitan ng pag-restore ng ating mundo upang tayo ay pagpalain lalo ng ating banal na Panginoon doon sa ating mga sinisira. Kasi kahit na ang Diyos ay pagpalain niya na pagkaputol mo, magpapatubo ulit siya ng puno. Kasi magiging tutuloy ka lang yan na maging balasubas ka doon sa kalikasan mo at dinudumihan mo yung kalikasan mo. Kahit bigyan niya na napakaraming isda yun, mawawala. Yung mga isdang yun ay hindi rin magtatagal doon dahil doon sa polusyon na ginagawa natin. Kaya tayo ay magsisi sa ginagawa natin na yan upang lalong palaguin ng Diyos yung ating kalikasan. So yun. Kaya tayo ay mamuhay ng naayon sa kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan. Kaya sabi nga ng ating banal na Panginoon Diyos, kung hindi ka mapagkakatiwalaan sa bagay na mga kayamanan sa mundong ito, sinong magtitiwala? Pinagkakatiwala sa atin ng Diyos itong mundong ito, ano ang ginagawa natin? So hindi tayo mapagkatiwalaan. Paano pa kaya kung tayo ay pagkakatiwalaan na makakisa doon sa paghahari ng Diyos? Diba? So dapat tayo na mapagkatiwalaan sa kayamanan ng mundong ito na tayo ay ginagamit natin doon sa mabuti. Hindi para pa sariling interest lang, lalo-lalo na doon sa ating kinabubuhay, usually, kung paano tayo mamuhay. So, yun. Kaya tayo ay mamuhay ng mabuti. Yan. At iwasan natin na pagkasala, na sirain natin yung kalikasan, kundi magsama-sama tayo, ito ay ating gawin. Mamuhay tayo ng maayos. So, muli, sana ay nagabay na naman kayo ng Bibleized promotion sa inyong spiritual na pamumuhay at kayo magkaroon ng kaligtasang spiritual. Sana patuloy tayong gabayan ng milagro ng Banal na Santa Maria sa ating pagbabaging ito at sa inyong pagtalima ng mabuting balita. Sa lahat, pakinggan nyo ang mabuting balita at ito yung makagagabay sa inyo para sa kaligtasan ng spiritual. Pasalamat tayo kung tayo gabayan ng Banal na sa ganitong pagpapala ng Diyos na tayo ay ginagabayan ng mga panghimala ng ating Banal na Santa Maria. Gayon pa man, hindi lamang yan, maraming paghimala ang ginagabay sa atin ng Diyos sa pang-araw-araw nating pamumuhay kung tayo ay mananampalataya, kagaya na patuloy na tayo binigyan ng buhay, ilalagaan tayo, pagpapala yan. So yun, at doon sa Interfaith Unity, patuloy tayong mag-unawaan sa ating mga reliyon, magkaisa tayo sa ating mga reliyon at upang maiwasan yung mga hindi pagkakaunawa na sa digmaan, karahasan yan.
So tayo ay magkaisa at mag-ehemplo ng pagkakaisa ng bawat mga bansa at makagabay sa pagkakaisa ng lahat ng mga lahi ng bawat mga bansa. Gayun din ay yung CBCP, Vatican Church, patuloy ko yung maliwanagan ni Banal Santa Maria at patuloy na pagbuklo rin ng sangkatuwang mula sa gabay ng ating banal na Panginoon Diyos at mabuting balita o sa gabay ng banal na Panginoon sa Kristo. O sa pamamagitan niya ay pagbuklo rin ninyo patuloy ang sangkatuwa sa pananampalataya sa Panginoon Diyos at Panginoon sa Kristo. Gayun din sa ating munting kakayanan at paglilingkod nito sa Bible Lives Promotions na ihayag ang salita ng Diyos, naway tayo gabayan ng ating banal na Santa Maria ng kanyang pag-imalan ng Panginoon Diyos na sa pagbubuklo ng sangkatauhan sa paghahayag at mula sa mabuting balita o mula sa paghahayag ng mabuting balita at sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo. Yan. At sa mga kapamalan, kayo ay maliwanagan ni Banal Santa Maria, mamahala kayo ng mabuti, matuwid at patas. Tugulin niyo yung karapatan ng tao. Sa gayon, makapumuhay ang tao ng at magabay niyo ito sa mabuting pamumuhay. Bilang itinalaga sa inyo ng ating banal na Panginoon. Magandang hapon sa inyo lahat at sana ay kayo ay naliwanagan na naman sa linggong ito at kayo ay nagabayan sa inyong spiritual na pamumuhay at practical na pamumuhay. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all.